Hello guys, good morning. Yan, para sa mga leaders natin dyan. Yan. Yan, para sa mga leaders natin dyan, good morning sa lahat. Yan, nandito na naman tayo para mag-conduct ng ating training para mas maraming learning, mas maraming earning and more power. Yan, hintay man tayo ng mga audience natin para mas matuto rin sila. Okay. Naka-live na ba tayo? Yan, invite mo natin yung mga leaders natin para magtuloy-tuloy yung training natin. Yan, i-share nyo po yung link natin. Para mas marami tayong mga leaders na matuto sa negosyo natin. Yan, share nyo po yung link. Yan, invite mo natin yung mga friend natin. Yan, grabe, dumadami na yung audience. Yan, bago mag-start, paramihin muna natin yung mga audience natin. Yung mga attendees natin sa training. Yan, hello guys. Yan, ang start ng training ay 2. Grabe, magsisimula na tayo. Yan, invite nyo muna yung mga friends natin dyan, mga leaders natin. Para mas maraming matuto. Diba? Mas maraming matuto, mas maganda. Yan. Yan, magtutuloy-tuloy na yung training natin. Malinaw ba? Narinig niyo ba dyan ako yung mga leaders natin? Yan, congratulations sa mga atin ang ating live training. Yan, share nyo muna yung kuha natin, mga para matuto ang ating mga malulupit na leader, local and international.
Yan, para sa mga makakanood, yung kagandahan, ang training po na ikakanta ko ngayon ay NECO. Yan, ito po yung training na ginagawa at kailangang matutunan ng mga leaders natin na bagong sali sa negosyo natin. Yan, ang NECO po ay New Empower Consumerism Orientation. Yan, di ba, pagkasali natin, ano bang next? Ano mga gagawin mo para mas mabilis matutunan yung negosyo natin? Yan, kagandahan yan. Yun po ang itatopic ko ngayon para sa mga bagong leaders, bagong join na gusto matuto. Diba? Kaya ka sumali kasi may pangarap. Gandahan yan, ituturo namin sa step by step. Yan, kasama po yung itatopic ko ngayon na makakatulong sa iyo. Makakatulong sa bawat isa para mas mabilis niya magawa ang negosyong pinasok niya. Okay? Yan, mga leaders dyan. Kung may mga leaders po kayo na hindi siya available ngayon, pwede po natin i-share yung link ng live ko para matuto rin sila. Kasi katulad natin na gusto rin matuto, umasenso, makuha yung mga pangarap. Tama? Yan, mga leaders. Nasaan ka man? Local, international. Yan. Para po sa iyo to. Yan, comment po kayo kung narinig niyo yung may boses po ba kayong naririnig para at least ayusin po natin yung sound natin para diba, para sulit naman yung pag-attend nyo. Okay? Comment lang po kayo para malaman natin kung may sound po, baka mamaya walang boses, diba? Hindi nyo marinig yung mga sasabihin ko, baka ito na yung kailangan mo para magawa mo ng maganda yung negosyo. Okay? Yan, mga leaders natin dyan. Yan, nakikita nyo ba yung slide ko? Yan. It be live. Yan, mga leaders. Yan, bago mag-start, introduce ko muna yung sarili ko para sa mga hindi pa nakakakilala. Yan. Ang pangalan ko, Alan Cantela. Yan. Ang background ko, almost 10 years ako sa company. Yan, ang good news yan kasi ngayon full-time na po ako sa Empower Consumerism. Okay? Kumbaga yung pagiging employment, ngayon, grabe, negosyante na po. Yan, para sa mga hindi pa nakaka-relate. Wala pang idea sa bakit ba ako na-involved. Ano ba ako dati? Yan. Ngayon, grabe full-time na po ako sa negosyo natin. Okay? Yan. Para sa mga nag-employment pa. Yan. Okay lang, experience. Pero, nasa negosyo po talaga ang pagbabago ng buhay, ang success na gusto ng bawat isa. Yan. Okay, mga leaders? Yun na yung background 10 years sa company. Ngayon, grabe full-time na sa negosyo natin. Okay? Kaya, sa mga makakanood ng live ko, kung empleyado ka ngayon, huwag ka na magtagal. Yan, okay lang dumaan, huwag lang magtagal. Kasi ako 10 years nagtagal. Kagandaan pa yan, meron na tayong opportunity na napakaganda. Okay, sa mga hindi pa sumubok na po kayo. Kasi alam ko naman walang mawawala sa taong wala. Okay? Tama ba yun? Wala namang mawawala sa taong wala na. Di ba? Kaya try lang po tayo. Subukan natin. Malay nyo po para sa inyo to. Diba kasi ako po sumubok lang. Grabe ngayon, ito na lang yung ginagawa ko. Tama? Wala kang boss. Sarili mo lang. Nasa iyo kung gusto matulog. Kasi dito po, ibigyan ka ng blankong cheque. Nasa iyo po kung magkano ang gusto mong ilaman. Buwan-buwan. Okay? Kaya sa mga hindi pa po member, hindi pa sumusubok, itry nyo na po. Kasi, bago na po ang panahon natin ngayon. Kaya, try lang ng try. Kagandahan niya kung magka-try ka, ito na yung pinakamagandang opportunity para sa'yo. Yan. Yan, mga leaders. Yan, start na tayo.
Yan. Yan, ang topic ko po ay NECO para sa mga leaders natin dyan. Para sa mga new members at yung mga members na rin, para po sa inyong lahat to. Kasi baka ito po yung kulang kaya hindi ka pa makasenso, hindi pa nakuha yung mga gusto mo. Tama? Tama mga leaders. Kaya kagandahan, pag willing ka at gusto mong matuto, kailangan mag-heart. Heart ka po. Tapos, share mo sa mga leaders mo yung training na to kasi baka pwede ito makatulong din sa kanila. Tama? Diba yan? Diba yung mga leaders dyan? Heart? Yan. Mag-heart ka. Tapos, share mo yung link para makatulong din tayo sa mga leaders natin na gusto nating isama sa success, na gusto natin sa buhay. Tama? Diba yan? Yan. Tuloy na po tayo. Yan ang topic ko, NECO. New Empower Consumerism. Kasi pagka sumali ka dito, syempre, ano bang gagawin natin? Kailangan magkaroon ka ng pattern. Ano ba? Ano bang gagawin ko pagkasali ko dyan? Kagandahan ito. Kasama po ito sa mga training na dapat yung atinan. Kasi bago, di ba, new. Empower Consumerism Orientation. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, kahit ano man ang ginagawa mo ngayon, sigurado may orientation po yan. Gandaan po, pagka-join mo, ito dapat atinan mo training na to. Yan, kung makaka-attend ka ngayon, grabe, good news para sa iyo kasi nagawa mo na yung orientation ng mga dapat mong gawin pag member ka na. Okay? Yan, tuloy na tayo. Yan. Ang first topic ko po ay programming. Diba? Katulad po sa akin dati, almost 10 years pagiging empleyado. Siyempre, yung program ko, ibig sabihin, hindi siya makukuha ng isang araw. Na from employment to negosyo. Tama? Ibig sabihin, hindi siya pwedeng overnight na ma-program yung mind ko, yung mindset ko. Tama ba? Para sa mga leaders natin dyan. Hindi siya pwedeng overnight. Ibig sabihin, may process talaga. Yan. Ibig sabihin, from employment, ipoprogram natin to negosyo. Ibig sabihin, i-accept po sa sarili pag sumali ka dito, negosyante ka na po. Okay po ba yun? Sabihin, negosyante ka na. Kasi may mga ginagawa po yung negosyante na hindi ginagawa ng empleyado. Tama. Kaya kaganahan, ipoprogram po natin yung sarili natin. Para at least, mabago yung mindset, mabago yung galaw, mabago yung resulta. Okay ba yun, mga leaders? Mga leaders natin dyan. Yan. Yun po maganda dito kasi talagang unti-unting i-reprogram. Kumbaga sa computer, ipo-format ka po. I-upgrade. Yan. I-upgrade po natin bawat isa. Diba yun? Para sa mga leaders natin bagong join dyan. Kailangan i-reprogram ka. Okay? Ano nga leaders natin? Yan, para sa mga leaders natin na grabe mong bulusok yung mga grupo dyan. Yan, congrats po sa bawat isa. Okay? Kasi simula po sa founder natin, sa Mother Alliance natin sa JTLI, ngayon grabe, bumubulusok na. Marami na siya mga anak-anak. Tama? Yan, congratulations mo sa bawat isa. Okay, tuloy na tayo. Hindi natin pro-program yung sarili natin para from employment to negosyante ka na. Tama ba? Diba yun? Next topic. Yan. Siyempre, habang nagpo-program ka, magkakaroon ka ng duda at takot. Yan, doubt and fear po. Tama ba? Ibig sabihin, dahil negosyante ka na, ipoprogram kita, tama? Siyempre, magkakaroon ka ng duda at takot sa sarili mo. Kaya ko ba to? Tama ba? Ibig sabihin, dahil nasa negosyo ka, normal na lang po yan, yung duda takot natin. Kaya tanggalin natin yan kasi normal lang po. Sabihin mo sa sarili mo, pag nagduda at natakot pala ako, okay lang kasi normal. Kasi una-una, dito po sa negosyo natin, kasama po yung AAA na kailangan mong gawin sa sarili mo. Yung AAA, yung una po, kailangan mo i-accept.
Ano ba, i-accept mo? Negosyante ka na. Tama ba? Ibig sabihin, from employment to negosyante. Tama? Ibig sabihin, i-accept mo yon. Talagang mababago. May mga bago kang gagawin. May mga bago kang tatanggapin sa sarili mo. Ano pa ang isang letter A? Yan, accept. Tapos, kailangan mo mag-adjust. Yan, tandaan nyo mag-adjust. Sa ginagawa mo dati, talaga mag-adjust ka po. Tama? Accept, adjust, then adapt. Ano bang ginagawa ng mga negosyante? Diba? Dahil negosyante ka, dapat i-adapt mo yung ginagawa ng mga negosyante. Tama ba yun? Nakakasunod ba kayo mga leaders? Ibig sabihin, yun talaga. Basic lang po yun. Diba? May ginagawa po ang empleyado, hindi ginagawa ng negosyante. Kaya ibig sabihin, dahil negosyante na tayo, kailangan natin gamitin yung 3 A. Tama ba yun, mga leaders natin? May natutunan ba kayo? Kung may natutunan, heart po. Diba? Heart po tayo. So, mga leaders natin, share po natin yung video natin para mapanood din po ng mga leaders natin habang ongoing po yung live natin. Gagawin nyo po, i-copy link nyo, tapos share nyo po sa mga chat room nyo para at least makanood po sila. Yan, share. Yan, share nyo. Tapos, share to the group. Yan, pwedeng share sa mga group. Share nyo sila. Para at least matuto sila katulad nyo. Katulad natin. Okay? Pwede nyo rin share sa story nyo. Okay? Tama yung mga leaders natin dyan. May natutunan ba kayo sa unang topic o sa pangalawang topic? Kaya dito po sa Routine Prayer, kailangan mo lang gumamit ng AAA. Tandaan nyo po, napaka-basic lang. Ano yung A? Yung una po natin, i-accept natin. Next natin, kailangan natin mag-adjust. Next, adapt. Okay po ba? Mga leaders dyan. May natutunan po ba kayo? Kasi unang-una, hindi naman ito natin makukuha sa isang upuan. Sabi ko nga, walang overnight success. Kasi katulad ko po, 10 years, employment, alam nga naman kinabukasan, marunong na ako. Wala pong ganun. Walang shortcut. Kailangan po nakaprocess. Diba? Lahat po ng bagay, process. Kagandaan po yan sa team natin, sa grupo natin. Process-oriented po tayo. Diba? Ibig sabihin talagang step by step. Dadaanan po natin yung mga bagay-bagay. Tama ba yun, mga leaders? Kailangan mo dumaan. Hindi naman pwede mag-shortcut. Kailangan dadaan ka talaga. Wala kang choice. Kung gusto mo magka-resulta. Diba yun? Yan, next topic. Yan, rejection. Yan, ang negosyo po natin, lagi yung tandaan, mga leaders. Rejection business po ito. The more na nare-reject ka, mas magiging successful ka. Ibig sabihin, mga leaders natin dyan, mga bagong join, o kaya tagal ng member, kung hindi ka pa nare-reject, dapat, ang gawin mo, damihan mo yung rejection mo. Damihan mo yung kausapin, damihan mo yung bahagian ng opportunity. Di ba? Ibig sabihin, the more na reject ka, may chance ka talaga maging successful kasi unang-una natututo ka. Tama? Pag natuto ka, bonus na yung income. Tama? Pag natuto ka, sigurado, mas maraming wisdom, maraming knowledge, mas marami kang makapasali, mas marami kang matutulungan. Kaya, yung resulta mabilis. Okay? Yan. Kaya, ibig sabihin, isipin mo, normal lang ma-reject. Kasi, ang negosyo ko, rejection business. Tama ba yung mga leaders natin? Kaya, kung nare-reject po kayo ngayon, magpasalamat po kayo kasi ginagawa po nyo yung negosyo natin. Ginagawa mo yung part sa business. Diba?
Kasi ang negosyo pa natin, people business. Tao. Kasi ang tao, hindi po siya kaya natin kontrolin. Sarili lang po natin kaya natin kontrolin. Kaya ibig sabihin, pag nare-reject ka, okay lang, normal lang yan. Tuloy ka lang, huwag kang titigil. Tama ba yun mga leaders natin? Pag na-reject, huwag titigil, tuloy lang. Kasi unang-una, pag naging successful ka dito, ikaw naman mag-benefits, family mo. Tama ba? Tama mga leaders? Ikaw mag-benefits. Lahat ng mga sakripisyo, pagod mo rito, ikaw din ang aani. Pag may tinanim, may aanihin. Kagandahan yan, pag ginagawa mo ng seryoso, sigurado, 3 to 5 years simula ngayon, baka yung kumikita ng 100,000, 200,000, kalahating milyon, 1 million, baka darating yung time, ikaw na rin ang kasunod. Diba yun? Kung ano sila ngayon, siya yung magiging future natin. Kaya huwag tayong titigil, tuloy-tuloy lang. Kasi, ganun talaga. Kagandahan yan, meron ng pattern. May susundan na tayo. Ibig sabihin, kung nakaya nila, kaya nyo rin dumating. Huwag ka lang titigil. Okay ba yung mga leaders natin? Tama? Yan. Pag may natutunan, heart para sa mga leaders natin dyan. Kasi, mas maganda yon kasi nakikita ko na natututo ka talaga. Okay? Yan. Next topic. Yan. Next topic ko po, napakadali lang kasi maiksi lang yung training ko. Kaya susulitin na natin. Okay? Ang next topic po natin ay attitude. Diba? Ano yun? Ano bang attitude mo dapat dito? Yan. Para mabilis ang resulta mo, katulad, gawin mo lang yung ginawa ko. Ano ba yung ginawa ko? Unang-unang ang attitude mo, dapat yes, apply ka lang. Diba? Yes ka sa sponsor mo. Kasi ang sponsor po natin, grabe, sila po yung anghel ng buhay natin. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi po natin mabubuhay yung mga pangarap natin sa buhay. Tama ba? Tama? Ibig sabihin, wala silang ituturo sa atin na hindi makakatulong sa pag-asenso natin. Tama? Kaya yes, apply lang. Kasi hindi po natin sila kaaway. Kakampi po natin sila. Tama ba? Yan, unang attitude mo, yes, apply. Ano pa? Dapat maging humble down ka lang. Ano ba yung humble down? Magmabait ka. Diba? Maging mabait ka lang sa lahat ng bagay. Diba? Maging mabait. Tama? Diba yan? Maging mabait tayo. Napakasimple lang. Kapag mabuti na yung karakter mo rito, sigurado, yung resulta na, mabilis na lang. Okay? Just apply at maging mabait. Ano pa? At saka yung always think positive. Lahat nangyayari po sa inyo kung may pinagdadaanan ka po ngayon. Kasi lahat naman may pinagdadaanan. Sasabihin mo sa sarili may purpose. Ibig sabihin may dahilan po si Creator, yung nasa taas. Kung ano man po pinapaniwalaan natin. Muslim ka man, Christian. Ibig sabihin lahat po may pinapaniwalaan tayo. Kasi po dito sa negosyo natin, pantay-pantay po tayo. Tama ba? Kaya, kung ano man ang pinagdadaan mo ngayon, may purpose po yan. Lagi mong isipin, think positive, may purpose. Okay? Para sa mga leaders natin dyan na mga kanood dito, sabihin po sa sarili mo, kung ano man pinagdadaan mo ngayon, may purpose po, may dahilan kung bakit siya nangyayari. Baka yan yung magiging sangkap para mas mabilis kang mag-grow, matuto sa negosyo. Okay ba yun? Okay mga leaders? May natutunan ba kayo? Yan, para sa mga makakanood na leaders natin dyan, pag may natutunan, mag-heart po tayo. Then, share ang link sa mga leaders natin para makanood din sila. Okay? Okay ba yun? Ito kayo sa topic kong attitude. Ito po napaka-simple lang. Tama? Pero kung i-apply mo sa sarili mo, talagang malayo po mararating mo. Okay? Diba? Mabait, pinagpapala. Kaya ganun lang po kasimple. Di mabait lang po tayo. Kasi, the more naging mabait ka, mas maraming blessing po ang darating. Okay po? Yan. Next topic ko po. Belief.
Power of belief. Diba? Ibig sabihin, para mas mabilis ka dapat yung belief system mo dito dapat 101, 200%. Tama? Unang-una kayo na pa dapat maniwala. Unang-una kay God. Yan. Magpasalamat po tayo sa Creator natin. Kasi, binigyan po tayo ng napakagandang opportunity na pwede mabago yung buhay mo, buhay ng family mo. Tama? At pwede kang maging bahagi ng pagbabago ng buhay ng mga nasa paligid natin. Tama ba? Di ba? Ibig sabihin, napakaswerte po natin. Kasi, binigay sa atin yung Creator ng napakagandang opportunity na, grabe, 15 years na, almost nasa 10,000 plus millions na yun na bago ang buhay. Ibig sabihin, kagandahan nun, wala pong pinipiling tao. Simpleng tao ka man, ano man ang status mo sa buhay, yan, may karapatan ka po. Okay? Lahat po tayo dito, pantay-pantay. Kaya, magpasalamat po tayo at maniwala sa ating Creator. Kung ano mo pinapaniwalaan natin, salamat po tayo sa Kanya kasi binigay po niya sa atin yung napakagandang opportunity na pwede makabago ng buhay natin at makabago ng mga nasa paligid natin. Okay ba yon? Yan, magpasalamat po tayo sa Kanya at maniwala. Next po natin dapat paniwalaan, yan yung mga board of directors natin. Diba? Yung mga may-ari ng kumpanya. Kasi unang-una, napakamahal tayo nila. Kasi kung pera lang usapan, napakayaman na po nila. Ang gandaan po niyan, talagang mahal tayo ng mga may-ari ng kumpanya natin. Okay? Kumbaga sila yung ginamit ni God para at least i-guide tayo, tulungan tayo, turuan tayo para mas mabilis tayo maging successful. Maniwala po tayo sa mga may-ari na kaya tayong tulungan, mabago buhay natin. Okay? Mga leaders natin, maniwala po tayo na tutulungan talaga tayo ng may-ari na umasenso. Hindi tayo iwan sa ere. Tama? Kasi 15 years na po ang kampanya natin. Proven and tested na. Kaya mga leaders natin yan, tanggalin nyo na po yung pag-aalinlangan nyo. Kaya maniwala po sa may-ari, tutulungan kayong asenso. Ano pa? Maniwala po tayo sa kumpanya natin. Yung empower consumerism, grabe. Grabe mga leaders. Kung nabivision nyo lang po yung vision ng may-ari para sa kumpanya natin, grabe, ikaw na lang ang kulang. Okay? Maniwala po kayo sa kumpanya natin na kaya niyang ibigay yung mga pangarap natin sa buhay. Kasi napakarami na po talagang nakakuha ng mga pangarap nila sa buhay. Hindi na pinag-uusapan dito yung natapos mo. Pinag-uusapan mo dito, willing ka ba? Sasabay ka ba? Maniwala po tayo sa kumpanya natin kasi wala na dapat silang patunayan. Kasi marami na po talagang nabago ang buhay. Okay? Ano pa dapat natin paniwalaan? Maliban sa company, sa may-ari. Maniwala po tayo sa produkto natin. Grabe. Napakalaki po ng sales natin everyday. Ibig sabihin, talaga napaganda po ng produkto. Ang dami pong natutulungan ng products natin. Maniwala po tayo sa products natin. Okay? Leaders, gagamit po tayo ng products natin. Hindi lang, kailangan pag naniniwala ka po sa isang bagay, kailangan gamitin mo siya sa sarili mo. Okay? Maging product ng product ka. Okay ba yun? Ano pa? Maniwala po tayo sa mga sponsor natin, sa mga apply, sa mga nangulit. Okay? Na kaya nila tayong tulungan. Tutulungan tayo para at least mas mapabilis yung success na gusto natin makuha para sa mga mahal natin sa buhay. Okay? Maniwala po tayo sa mga sponsor natin kasi talaga sasamahan po tayo nila. Kaya kung hindi mo man kasama ang apply mo, sponsor mo, okay, magpasalamat ka kasi naging anghel po siya ng buhay mo. Kung kasama mo po siya, pasalamatan mo siya. Okay, bonus na lang po na nandiyan siya sa tabi mo. Kaya napakaswerte mo pagkasama mo siya. Okay, magpasalamat po tayo sa kanila. Maniwala tayo na tutulungan tayo nila. Okay, syempre, dating tayo magiging apply ka na rin. Maniwala ka po sa mga leaders na sasali at maniniwala sa iyo. Kung kaya mo, kaya din nila. Tama ba? Maniwala po tayo sa mga member natin, sa mga leaders natin. Grabe. Basta maniwala ka lang sa kanila na makukuha nila yung mga pangarap nila. Okay? Tiwala lang. Ano pa? Maniwala ka sa mga crossline. Kasi karamihan ng kasama natin lagi crossline. Yung mga kasama natin sa pang-araw-araw, mga crossline, sila makakatulong sa atin. Kasi kumbaga vice versa yan. Pag tumutulong ka, tulungan ka rin. Kaya maniwala po tayo sa mga crossline natin na
makakatulong sila sa negosyo din natin. Okay? Okay mga leaders. Kakampi po natin sila. Ano pa ba? Maliban dun, siyempre maniwala ka sa sarili mo. Okay ba yun? Kahit lahat paniwalaan mo yun. Talagang 100% paniwalaan mo sa sarili mo na kaya mo. Kasi champion po tayo. Million po. Grabe, ikaw lang natira. Kaya sabi mo sa sarili mo, champion ka. Tama? Champion ka, kaya maniwala ka. You're the best. Napaka-best mo. Champion ka. Ibig sabihin, kung kaya na lang maging successful, kaya mo din. Kaya paniwalaan mo ang sarili mo talaga. Dito sa negosyo natin, siya po ang kakampi mo. Kaya pag natapos po to, training ko, harap ka sa salamin. Kausapin mo po yung sarili mo. Sabihin mo sa kanya, champion ka. I-try niyo po. Pag sumagot, tumakbo ka na. Champion ka po. Tandaan mo po yan. Leaders. Mga leaders natin, saan ka man ngayon, local, international. Champion ka po. Diba yun? Sabi mo sa sarili mo, you're the best. Champion ka. Kaya, kayang-kaya mo talaga maging successful. Tama? Okay ba yan, leaders dyan? Okay? Okay na sa belief? May natutunan kayo sa belief? Champion ka. Yan. Next topic ko, commitment. Dito talaga, pag ginagawa yung negosyo, malalaman natin kung gaano ka kaseryoso dito. Kasi may mga bagay kang isasacrifice. Susubukin ka dito. Kasi yun talagang tama. Talagang kailangan yung commitment mo dito. 101%. Tama ba? Sabi nga, kung saan ka ngayon seryoso, doon ka magkakaresulta. Di ba? Kaya kung ang commitment mo rin sa negosyo natin talagang bibigay mo yung best mo, lahat, sigurado magkakaresulta ka po na mabilis. Kaya mga leaders natin dyan, minsan tanungin mo yung sarili mo. Kung talagang mapanood mo yung training live training natin, ano bang taya mo dito? Ano bang commitment mo? Dahil sa boyfriend? Dahil napilitan? Di ba? Dapat taliman mo po yung commitment mo dito. Ano bang taya mo? Kasi kailangan taya mo dito talagang napakatindi. Kumbaga, todo bigay. Tama? Minsan tanungin mo po yung sarili, ano bang tinaya mo dito? Bakit ka sumali? Kasi doon po lalabas yung commitment mo kung gaano ka seryoso talaga. Ano bang commitment mo para mag-enjoy? Para magsaya? Di ba? Minsan tanungin mo po, ano bang dahilan mo talaga? Pinakamalalim ang dahilan mo. Ang taya mo ba dito yung buhay ng family mo? Di ba? Kapag hindi mo ito ginawa, paano na yung kinabukasan nila? Tama? Kaya, para sa mga leaders natin dyan, kailangan tanungin mo po yung sarili mo. Ano bang tinayaan mo kung bakit ka sumali? Diba? Ano, yung puhunan? Hindi. Dapat talagang laliman mo pa yung taya mo. Okay? Ganun lang po sa commitment natin. Tanungin niyo po bakit po kayo sumali. Ano bang tinaya mo dito? Buhay mo, buhay ng family mo. Tanungin niyo po kung anong dahilan mo talaga, pinakamalalim na dahilan mo kung bakit ka sumali sa negosyo natin. Okay? Kasi maraming pagsubok, maraming struggle na dadaanan kayo. Susubukin po kayo kasi hindi po basta-basta yung negosyo natin. Kaya tanungin niyo po yung sarili niyo. Ano bang dahilan ko? Ano bang taya ko dito sa negosyo? Bakit ako sumali? Yan, ikaw po makakasagot niyan. Wala pong iba. Tama? Ikaw makakasagot. Kaya mamaya, tanongin mo sa ano bang dahilan ko bakit ako sumali? Di ba? Ikaw sasagot po. Nasa iyo po yung sagot na yan. Wala po sa amin. Wala po sa sponsor. Wala po sa paligid. Wala sa kamag-anak. Tama ba? Wala sa boyfriend, wala sa girlfriend. Nasa sarili mo. Leaders, nasa iyo ha. Tanungin mo sarili mo kung bakit ka sumali. Para mas gawin mo siya ng seryoso. Okay?
Diba? Okay lang masaktan ka. Kasi kung masaktan ka, mag-grow ka naman at matututo. Malalaman mo yung mga dapat malaman. Okay na yon. Di ba? Kaya leaders, tanongin mo yung sarili mo bakit ka sumali, anong taya mo dito. Okay? Yun po yung sa commitment. Next po natin, overcoming discouragement. Yan. Next po yung discouragement. Sabihin po nasa negosyo ka, marami talagang discouragement. Tama o mali ang ginawa mo, may sasabihin yung tao. Diba? Diyan ka i-discourage nila. Diba? Kasama yan kanya doon sa unang kong topic. Ibig sabihin, normal lang na ma-discourage ka. Kasi yung discouragement po, kamag-anak yan ng rejection. Diba? Ibig sabihin, normal lang. Anong gagawin mo kapag na-discourage ka? Isipin mo lang yung triple A. Diba? I-accept mo. Diba? Ano pa? Tapos mag-adjust ka. Then adapt. Ganun lang po. Ibig sabihin, hindi ka may stress. Kasi nga, alam mo na. Ano normal lang. Anong gagawin mo? Accept, adjust, adapt. Ganun lang kasimple. Sabi mo, pahirapan yung sarili mo. Diba? Mahalin mo sarili mo. Kasi ikaw lang makakaintindi sa sarili mo. Tama. Kaya ganun lang po. Pag andyan na, tanggapin mo sarili mo, normal lang ma-discourage. Diba? Sabihin, ganun po talaga ang negosyo natin. Pag na-discourage ka, magpasalamat ka. Ganun lang. Kasi blessing po siya. Tama. The more discouragement, the more success. Tandaan nyo, mas maraming discouragement na nangyari sa'yo, okay po yan. Napakaganda po yan para sa'yo kasi natututo ka, marami kang nalilearning, marami kang, kumbaga, natututo ka sa mga strategy. Kasi blessing po. Kasi ibang inisip, grabe, na-discourage ako. Nangihina. Sabihin, habang na-discourage ka, maging matuwa ka. Kasi talagang seryoso ka sa negosyo. Okay po yan? Okay po ba yan, mga leaders natin? Wala naman madali. Kung iisipin mo po yung ginagawa mo ngayon, hindi siya madali. O, sa mga leaders natin OFW, example na lang. Kahit nga sa Pilipinas, pumunta ng Manila, nag-factory worker, walang trabaho, ang layo sa family. Diba sacrifice po yun? Ang daming discouragement po. Para din sa mga leaders natin nasa abroad. Lumayo, nag-abroad, naiwan family. Diba sacrifice? Ang daming discouragement. Pero bakit naka-survive sila? Kasi, diba nag-accept sila, nag-adapt at saka nag-adjust. Okay? Alam nila pag nasa abroad, kailangan talaga sakripisyo. Okay? Sabihin, ganun din po gagawin natin dito. Negosyo po ito, Tandaan nyo. Anong pinapangako ng kumpanya natin? Ibibigay niya mga pangarap mo. Tama? May mga bagay kang pinipili, hindi naman binibigay yung pangarap mo. Tama ba? Pero bakit nandyan ka pa? Diba? Kasi kapag hindi ka tumigil ka dyan, paano naman yung pamilya? Kaya lang, isipin po ng bawat isa. Kung hindi mo po ito siseryosohin, diba? Anong gusto mo ibigay sa family mo? Mga umaasa sa'yo? Yung mga needs nila lang? Yung mga pangangailangan? Ano naman yung mga wants? Yung mga pangarap? Magandang buhay? Kagandaan po niyan, grabe, magpasalamat po kayo kasi nakita nyo na yung pwede magbigay. Yung isang kumpanya na pwede ibigay yung mga gusto natin para sa mga mahal natin sa buhay. Tama ba? Yan, para sa mga kanod, heart po tayo, Yan, okay? Yan. Next po, excitement. Diba? Ito, napakaganda lang ito. Simple lang siya, Sabihin, bakit ka ba kailangan maging excitement? Diba? Kung ako nga 10 years excited ako lagi pumasok. Kaya lang syempre, ano bang gusto mo? Yung pagpasok lang? Yung mga pangailangan mo lang yung pwede makuha o mga pangarap. Dapat ito sa negosyo, excited ka lagi. Kasi darating yung time, 3 to 5 years, baka yung pangarap mong bahay, pangarap mong savings, kotse, travel, grabe ibibigay niya sa'yo. Hindi ka ba maging excitement nun? Maging excited araw-araw? Tama ba? Napakasimple lang.
Oh, yung iba nga dyan, pumapasok araw-araw, excited eh. Pagdating ng sahod, lungkot eh. Di ba? Ibig sabihin kaganda dito, pagdating sa dulo, yung mga pangarap mo po, 100%, sigurado ibibigay po ng company natin. Kaya maging excited ka. Kasi malapit ka na sa success na gusto mo. Iba yon. Girls natin dyan, ha? Excited ka na. Di ba? Parang sinagot ka ng boyfriend mo, sinagot ka na yung ligawan mo, di ba na? Excited ka, di ba malaman ka, kinikilig-gilig ka pa eh. Mantalang yun eh. Hindi, bakit pag naging kayo na, magaganda ba kagad po eh? Di ba marami struggle. Kaya yan dito, gawin mo siya, 100%. Mga pangarap mo, pati pangarap ng kapitbahay mo, pati pangarap ng iba, pwede mong ibigay. Tama. Okay? Dapat excited ka na. Yan. Sabi, itong topic ko napakaganda. Simple lang siya. Focus. Dapat focus po tayo. Kasi ang dami pong kumpanya. Kaya ang dami yung kumpanya po natin. Wala nang dapat tutunayan kasi ang dami na pong nabago ang buhay. Ikaw na susunod. Ba't ka pa sisilip sa ibang kumpanya? Siloso po ang kampanya natin. Sayang naman yung sinimulan mo. Kapag nakita po na may ginagawa kang iba na hindi related sa business natin, sa empower consumerism, grato po, wala ka po sa company natin. Kaya, kung may ginagawa pong iba, nakikita mo naman na pwedeng ibigay ng empower consumerism yung magandang buhay para sa'yo, sigurado mamili ka na po. Mamili ka na kasi sayang lang yung pinaghirapan mo. Maniwala ka po sa akin, marami na pong nasampulan. Kung dito ka sa empower consumerism, seryosoin po natin to. Huwag ka na mag-entertain ng kung ano-ano pa. Kaya ba yun? Napakasimple ng focus. Kasi pag may ginawa kang iba, hindi ka na focus. Maliligaw ka na ng landas. Okay? Kaya kailangan focus lang po tayo. Ang negosyo po natin, almost 10,000 plus millions na po na bago ang buhay. Ibig sabihin, kung hindi ka pa seryoso, sorry na lang. Kaya focus lang po tayo sa kumpanya natin. Para yung success po na gusto mo, sigurado focus din po sa'yo. Okay po ba yun? Leaders natin dyan. Kaya natutunan ba kayo? Focus. Huwag po sa speaker. Sa topic. Para pag natuto ka po, ito yung magiging sandata mo. Para pag humarap po sa maraming discouragement, ready ka na. Okay? Yan, focus po ah. Yan. Yung next topic ko, goal. Yan. Ibig sabihin dito po, kailangan may goal ka. Yan yung mga small goal. Small goal, plus small goal, plus small goal. Ang susunod dyan, success. Diba? Big goals. Yan, may goals ka po. Pag bagong member ka, dapat meron kang goal. Kunyari, 1 month, kailangan makapagpa-gym ka ng 2. Tama. Kumita ka ng 2,700, taka isang 1,800. May 3,200. Pwede na yun, small goals. Pag unti-unti mo pong ginagawa yun, sigurado, malaman nila mo 10,000, 20,000, mga 30,000. Pag tuloy-tuloy po yan, yung big dreams mo, makukuha mo na talaga. Okay? Ganun lang po gagawin. Magsimula po sa maliliit. Pag bago ka, small goal, small goals. Pwede, goals mo, matuto sa business, marketing plan, product demo. Yan po yung mga small goals. Goal, isang buwan, marunong ka na yan. Okay, leaders. Gawa ka po ng small goals natin para at least darating yung time, yung mga big goals mo, big dreams mo, makukuha mo na. Okay? Huwag mo kalimutan. Dapat may goal ka po para meron ka pong gagawin, may sistema. Okay? Okay, leaders natin dyan. May natutunan ba kayo? Gawa po tayo ng goals natin. Yan po yung pinaka-basic na dapat mong gawin. Pagkasali mo, magtatanong ka sa sponsor mo, sa upline mo, ano bang dapat kong gawin? Sasabihin sa'yo ng upline, ito gawin mo. Gawa ka ng goals mo ngayon. Meron naman tayong every month goals. Okay? Gawin niyo po yan. Kasi alam ko makakatulong po sa inyo yan. Di po ba? Kasi small goals pa. Small goals, sigurado big dreams na makukuha nyo. Doon na yung tutungo. Okay? Yan. Next topic is skills.
Yan, negosyo po ito. Kung ano mang karir mo ngayon, skills ka dapat yan, tama? Kaya lang hindi siya nakukuha ng madalian. Di ba? Kaganda po natin, sigurado, mga 1 month lang, yung mga skills na yung mga skill na kailangan mo para magawa mo yung negosyo. Grabe. Napakasimple lang. Ano ba dapat skills? Dapat marunong ka mag-OPP. Ano yung opportunity? Ano yun? Yung OPP. Kailangan marunong ka magpaliwanag ng negosyo natin. Alamin mo yung business. Paano sumali, ng mga benefits, paano kumita. Yan. Yung isa naman, dapat alam mo yung mga product natin. Ano ba yung mga sangkap ng product? Diba? Dapat alam mo yan. Kunti lang ang product po natin, dapat pinakamabilis aralin mo talaga. Kahit paunti-unti. Kasi alam ko naman, ang negosyo natin unti-unti po, paulit-ulit po gawin, napakabilis lang po matuto. Okay? Tapos atin ka po ng mga training natin. Isa na po ito, yung NECO natin sa training, mga BMS, ASAP. Marami po training atin po tayo. Yan, wag po kayong mahiya sa mga sponsor nyo kasi napaka-supportive po nila. Pag may mga concern po kayo, message po kayo sa kanila, wag po kayong mahiya. Para at least hindi po kayo maguluhan. Mas luminaw po lahat ng mga bagay-bagay para sa iyo. Okay ba 'yon? Huwag mahiya Walang mahiyain dito na hindi natuto. Kailangan tanong ka kung anong gusto mong mga tanong para mabilis ka matuto, mas mabilis kang kumita. Pag marami ka nang alam, mabilis ang income. Okay ba 'yon? Okay? Tama, gawa yung skills. Dapat yun mga basic. Tapos, pag may mga gusto pa kayo tanong sa apply nyo, sa sponsor nyo, mag-message po kayo. Apply na ba yung skills? Ano ba dapat skills? Huwag mahiya kasi hindi ko naman kayo pwede isa-isahin kasi napakarami. Pwede pa kayo mag-direct sa mga sponsor nyo. O, tanungin nyo sila kung anong skills ang kailangan nyo. Kasi, di ba? Tuturo niya yan. Hindi sila madamot. Mabait sila. Kakampi po natin sila. Kaya kung may nagugulang kayo sa topic ko, kasi live po ito, hindi naman pwede magtanong. Mag-PM po kayo sa sponsor nyo para ibigay sa inyo ng detalye step ang mga proseso. Okay ba yun? May sa sponsor Yan. Grabe, tapos na yung training ko. Napakaswerte kasi natapos na. Yan, mga leaders natin dyan. Copy link po, share sa mga page training. Kung gusto nyo matutunan nila yung mga tinapik ko, napakasimple lang naman. Kasi hindi naman natin dapat pahirapan yung sarili natin. Okay? Kaya ganoon lang po ang training ko. Napakasimple lang. Pero kapag in-apply nyo po sa sarili nyo yun, sigurado, mas mabilis po ang success na mangyayari sa buhay nyo. Okay ba yung mga leaders? Yan, bago tapos yung training ko, yan, ang inyong pong lingkod, Alan Cantela. Yan, nagsasabi na humayo kayo at magpakayaman. Humayo kayo at magpakayaman. Yan, see you sa next training natin.